Magandang umaga po sa inyo, magandang araw, magandang buhay. Para po sa mga first time na nakakapanood dito sa Wow Batangas sa ating daily reflection on the gospel, si Father Glenn po ito mula dito sa parokya ng ating inang si Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya dito po sa Antipolo, lungsod ng Lipa. Tayo po'y mahigit ng 3 linggo sa ating araw-araw na sama-samang pagninilay sa banal na kasulatan. Para po sa araw na ito, ang gospel ay John 6:44-51. Pero dahil hindi naman ito misa, minarapat ko po na ating i-adjust ng kaunti yung babasahin. What do I mean? Instead na mag-start tayo ng verse 44, ating pong simulan sa verse 41 dahil ito po ay kadugtong ng kahapon pero in-skip yung 3 verses. So babasahin na rin natin yung in-skip na 3 verses sa gospel ngayon para mas kita natin yung kabuoang larawan ng Ebanghelyo. So ulitin ko po John 6:41-51. But the real gospel text is 44-51. Pa po kayo magtataka kung bakit ko in-adjust. Uulitin ko, hindi naman po ito misa. Pangalawa, ang atin namang purpose ay magnilay, maunawaan, at sa ating pag-unawa, tayo lumago sa pananampalataya na humantong sa pagsasabuhay ng salita ng Panginoon. Muli sa katahimikan, ating ihanda ang sarili para sa pagtanggap kay Jesus sa anyo ng salita. Speak, Lord, your servant is listening. Speak, Lord, your servant is listening. Speak, Lord, your servant is listening. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, "Ako ang pagkain bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabing, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at nagtuturo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Iyong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakinggan po natin yung reaksyon ng mga tao sa pahayag ni Jesus. Ako ang pagkain bumaba sa langit na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan na bumaba mula sa langit. Yan po ay halos 4 na beses nabanggit sa buong chapter 6 ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. 4 na beses. Ngayon, bago po tayo dumako doon sa sinasabi kong reaksyon, alam po ninyo sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, napakaraming I am statements ni Jesus. Yung ako ay, ako ang. Meron pong 7. Ang una, yung nabanggit natin, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ikalawa, I am the light of the world. Ikatlo, I am the door of the sheep. I am the resurrection and the life. Ikalima, I am the good shepherd. Ika-6, I am the way, the truth, and the life. At ang ikapito, I am the vine. Yan po ang 7 I am statements ni Jesus mula sa Gospel ni St. John. Pero doon sa I am statements niya, may mga minsan lang nabanggit, mayroong 2 beses, pero meron siyang binanggit na 4 na beses. Ano yon? Ito na yon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. 4 na beses. Bakit kaya inulit-ulit ni Jesus? Yun ang isang tanong. Samantalang yung iba, yung I am the light of the world, 1 beses lang. Yung I am the way, the truth, and the life, 1 beses lang. Ano kayang pwedeng maging dahilan? So babalik tayo doon sa puntong ang sabi ay
Nagbubulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." At sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan." Bakit sila nagbubulong-bulungan? Siguro nagtatanungan sa isa't isa. At ano ang kanilang tanong? Hindi ba ito si Jesus kilala natin? Ang kanyang ama ay si Jose. Kilala din natin ang kanyang ama't ina. Tapos sasabihin niya, siya'y mula sa langit, siya'y mula sa itaas. Yan. Siguro yun ang isang dahilan kaya inulit-ulit ni Jesus yung sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili na ako ang pagkain nagbibigay buhay sapagkat hindi ito madaling unawain at hindi madaling tanggapin. At kung ipagpapatuloy pa natin ang pagbasa sa mga susunod na bersikulo at yun ang gospel natin bukas, makukuha natin, malalaman natin ang dahilan. So ang mga tao nagtataka na tila ba may kahalong pagdududa. Kilala natin ito. Tapos sasabihin niya, siya'y pagkain. So alam ni Jesus, yung mga naglalaro sa kanilang isip, yung mga tanong, yung mga agam-agam, hindi maunawaan, hindi matanggap, parang imposible, o si Jesus ba'y nagsisinungaling, o ito ba'y nasisiraan ng bait sa kanyang mga sinasabi. Maraming posibleng maglaro sa isip ng mga tao na nakakarinig sa kanya nung panahong iyon. At marahil kung tayo nandoon din, kabilang tayo doon sa mga hindi basta maniniwala, hindi basta tatanggapin yung mga salita ni Jesus bilang isang rabbi, bilang isang guro. So itong mga tao nagiging uneasy sa mga pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Si Jesus naman sa bahagi niya, sa halip na, siya kung hindi nyo maunawaan ay hindi ko na itutuloy. Siya kung hindi nyo matanggap ay saka ko na lang ituturo sa inyo. Saka na lang ako patuloy na magpapakilala sa inyo. Hindi. Kundi lalo pa niyang ipinagdiinan sapagkat inulit pa uli niya, ako ang pagkain nagbibigay buhay, verse 48. Verse 51, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Lalo pa niyang inulit, lalo pa niyang binigyan ng diin at pansin. Ang mga tanong ay sa pangungusap ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bilang pagkain nagbibigay buhay, was he talking in a symbolic or in a literal sense? Alam po ninyo, mayroong mga paniniwala na mga salita ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bilang pagkain ay dapat unawain at tanggapin only in a symbolic manner. Nang ibig sabihin ay ganito, yung tinapay, simbolo lamang ng kanyang katawan at yung alak, simbolo lamang ng kanyang dugo. Ganun nga ba? Simbolismo lang ba? Ang totoo po ay maraming instances na si Jesus nagsalita in a symbolic way, ika nga in a metaphorical way. Halimbawa, yung nasa sa John 10:9, ang sabi doon, ako ang pintuan. Aba, hindi para maging literal iyan. Pintuan, bagay, yari sa kahoy, o yari sa bakal. Hindi pwede maging pintuan si Jesus in a literal sense. Lalong mahirap tanggapin yan. Ako ang pintuan. Ay, yari ka saan kung ikaw ay pintuan? Sinong gumawa kung ikaw ay pintuan? So, ang kasunod ay yung John 15:5 na ang sabi doon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ito rin ay symbolic. Alam mo si Jesus maging puno in the literal sense, yung tunay na puno. At tayo naman ay sanga. Bakit? Kung tayo ang tinutukoy na sanga, ako, kayo, apayag ka na ikaw ay maging sanga. Literally. Abay, hindi. Kasunod, yung pakikipag-usap ni Jesus kay Nicodemo, yon, hindi rin yung literal. Bakit? Di ba sabi ni Jesus, nang dumalaw si Nicodemo at magkonsulta o makipagdialogo sa kanya isang gabi, ang agarang sinabi ng Panginoon ay maliban na ang tayo ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Si Nicodemo, ang naisip niya, literal. Anong ibig sabihin po? Ako ba, papasok ang aking ina? Ay matanda na ako? Bagay na hindi naunawaan ni Nicodemo. Kaya ang sabi niya, maliban na tayo ipanganak muli sa itaas o ipanganak na muli sa tubig at Espiritu Santo. So hindi yun literal. Yun ay symbolic. Yung ipanganak na muli. Hindi yung literal na pagpasok ng isang bata, ng isang taong malaki na, matanda nang ipinanganak, ay ipapanganak na muli. So, yun ay symbolic. Isa pa yung pakikipag-usap ni Jesus sa isang Samaritana, dun sa malapit sa balon ni Jacob. John 4:10 and following. Anong sabi niya? Ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw muli sapagkat ito'y magiging bukal. So, ibig sabihin si Jesus ba may ibinigay na tubig doon sa babae, doon sa Samaritana? In the literal sense, yung tubig na naiinom? Wala. Kundi sinasabi niya, ay siya yung tubig na pag naging kaibigan mo ako, pag nakilala mo ako, pag kinilala mo ako bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, yun, bubukal sa iyo ang tubig na nagbibigay ng buhay. So maraming instances po na ang Panginoon nangungusap in a very
symbolic, metaphorical manner. Pero ito pong kanyang diskurso sa John 6 tungkol sa bread of life, na kung atin pong titingnan, ang tatlong ebanghelista, si San Marcos, San Mateo, San Lucas, meron po silang tinatawag na Eucharist narrative, institution of the Eucharist narrative. Ano yon? Ito yung kwento tungkol sa huling hapunan, na sinabi doon, kumuha siya ng tinapay, nagpasalamat, pinaghati-hati, ipinamigay, at sinabi, ito ang aking katawan, itong aking dugo, kanin ninyo ito, inumin ninyo inumin ninyo itong dugo bilang pag-aalala sa akin. Gagawin bilang pag-alala kay Jesus. Ito pong Gospel ni St. John, walang ganong kwento, kundi ang pahayag ni San Juan tungkol kay Jesus bilang Eucharistia ay itong buong chapter 6 ng kanyang sinulat na ebanghelyo. So sinasabi dito na, sabi nga natin 4 na beses, inulit-ulit ni Jesus, ako ang pagkain. At saka huli-hulihang verse, napakinggan natin sinabi ni Jesus, at ang pagkain ibibigay ko sa inyo sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. So sa puntong ito, si Jesus hindi na nangungusap in a metaphorical way, in a symbolic way. Yung pagkain hindi lang simbolo, kundi he was then talking, he was then presenting himself in a literal sense. Kaya sa makikita natin kung magpapas forward tayo, ang reaksyon ng mga tagasunod niya ay negative. Hindi nila matanggap. Ang sabi ngay, mahirap na pananalita ito, sinong makakatanggap nito? So hindi matanggap. Ibig sabihin, if Jesus was talking in a symbolic way, madaling tanggapin ng mga Hudiyo. Sapagkat nung si Jesus nagsabi, ako ang pintuan, ako ang puno ng ubas, ay madaling natanggap ng mga Hudiyo. Sinabi ni Jesus na ako ang pagkain nagbibigay buhay, sa ating interpretasyon bilang Katoliko, at ito po ay ever since na maging buhay na ng simbahan, ito na ang ating pagtingin sa bahaging ito ng Ebanghelyo ni San Juan. Now we have to take the word of Jesus, I am the bread of life, literally. And that's the very reason why we have the Eucharist. Kaya sa atin ang banal na misa, hindi po yan symbolic. Yan po'y literal na pagsasabuhay ng tagubilin ni Jesus. Do this in memory of me. Alam po ninyo, ako may mga nakakausap at nagsasabing, Father, ang hirap din pala ng virtual, ang hirap din pala ng online mass. Parang andun ang pananabik namin. Opo, nakaka-attend kami, nakakapamili pa nga kami na gusto naming simbahang nangunguna sa pagpapare. Sisimba kami kay Pope, kay Cardinal Tagle, kay Archb, sa mga kaibigan naming pare. Pero iba pa din, Father, yung actual. Hindi po kami makapagkomunyon. Hindi namin makita yung presence ng maraming tao. Hindi namin maramdaman. Although we're one in our family. So yun po ang isang longing ngayon ng maraming Katoliko, yung communion. Not only in the spiritual sense, kundi real communion. Naunawaan ko po ang inyong longing, naunawaan ko ang inyong pananabik na makabalik sa normal na takbo ng misa. Hindi po yan ang normal. At huwag nating iisipin na yan na magiging new normal sa simbahan, na hindi na tayo pupunta sa simbahan at tayo magkakanya-kanya na lang ng pagsimba. Hindi po, sapagkat tunay na simbahan kapag ang sambayanan ng Diyos ay nagtitipon-tipon sa araw na kanyang itinakda, tayo sama-samang nagpupuri at kumikilala sa kanya, tinatanggap ang kanyang salita, tinatanggap ang katawan na dugo ni Jesus. So yun po, sa atin yan ay literal. Kaya nga every time na tayo magkukumunyon, gayon na lamang ang ating paggalang. Katulad ng ating paggalang sa banal na kasulatan, hindi po ba pagkakatapos ng pagbasa ng second reading, habang kinakanta ang Alleluia, yung Book of the Gospel ay itinataas ng pari. Ibinabandila, ipinapakita. Tayo tumitingin, ang iba'y nagbabaw, tanda ng paggalang, iniinsensuhan kapag araw ng linggo. Sapagkat ganun lamang ating pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Pero kung paano itinataas ang salita, itinataas din si Jesus sa anyo ng tinapay, sa anyo ng alak. At tayo din ay nagbibigay pugay sa pamamagitan naman ng ating pagluhod. Kung sa pamamagitan ng ating pagtayo sa Ebanghelyo, tayo kumikilala, gumagalang sa salita, nagpapahin na ating kagustuhang makinig. Ganon din kapag itinataas ang sacred species,
ang tinapay at alak, ngayon ay si Jesus, tayo din ay nagpapahayag ng paggalang sa pamamagitan ng pagluhod. Tayo yumuyuko. Bakit? We believe that Jesus is truly and really present there. Anong batayan natin? Bakit gano'n na lang ang ating pananampalataya? Sapagkat yung salita ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay, literal. Sapagkat ang kanyang ibinigay ay ang kanyang laman. Kaya nga sa kasaysayan ng simbahan, may mga instances na may tinatawag tayong Eucharistic miracle. Kagaya dun sa Lanciano, sa Italia, na during the 8th century, if I'm not mistaken, yung tinapay na si Jesus ay talagang naging literal na laman. Siguro itatanong natin, Father, bakit hindi po laging nangyayari yung ganon? Para talaga ang mga tao ay maniwala, para maging kumbinsido. Ay kung parati nangyayari, hindi na himala. Sapagkat ang himala ay bihira nga mangyari. At kadalasan, yun ay nangyayari sa mga panahong may mga pagdududa. Sa mga panahong hindi matanggap. Ngayon, tayo naman ay hindi nagdududa, ating natatanggap yan. Unawa natin yan, bagamat hindi yung kabuuan. At yun ngay misteryo ng ating pananampalataya. Gayunpaman, every time na tayo pipila, tatanggap at sinasabi sa atin ng pare o ng lay minister ang katawan ni Kristo, ang sinasagot natin, amen, na nangangahulugan na, yes, I believe. Hindi naman sinasabi ni Father o ng lay minister, ito ay simbolo ni Kristo. No, kundi ito mismo ay si Kristo. Kaya ito mga kapatid, ang isang napakalalim na bahagi ng ating pananampalataya. Na tayo habang nakikinig sa salita ng Panginoon, nagsisikap isabuhay, tinatanggapan natin siya sa laman sa inyo ng tinapay at ng alak. Bakit tinapay? Bakit alak? Ayun ang ginamit ni Jesus sa huling hapunan. Hindi naman kanin, kundi tinapay. Hindi naman soft drinks, hindi naman kundi alak. Kaya mga kapatid, habang kayo po ay nananabik sa banal na Eucharistia, sa tuwing kayo dadalo ng misa online, alam ng Panginoon na nandoon ang inyong kagustuhan, andun ang inyong pananabik. Pero pansamantala, tinatanggap niyo siya sa pamamagitan ng spiritual communion, bukod pa sa inyong pakikipag-isa kay Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap naman sa kanyang salita. Sa atin, itong salita, itong katawan at dugo ni Kristo, kailanman hindi pwedeng pag-isahin. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya nga sabi, ang salita ay naging tao. Dahil siya naging tao, ibinigay pa niya ang kanyang sarili bilang ating pagkain. Hindi lamang salita para sa isip, para sa puso, para sa kalooban, kundi tinapay at alak na kanyang katawan at dugo para sa ating buong pagkatao. Hindi yan pwedeng paghiwalayin. That's the beauty of our faith. Kaya kung mapapansin nyo, ang isang napakalaking pagkakaiba ng simbahan ng Katoliko sa simbahan ng ibang mga Kristiyano, they have the ambo, the table of the word. Meron tayo noon. But they don't have the table of the Eucharist. Yun po ang tinatawag nating altar kung saan nagaganap ang sakripisyo, kung saan nagaganap ang offering. So let us not separate yung table of the word and table of the Eucharist. Together, they form one single liturgical act of worship. Kaya sana po, after May 15, dalangin natin habang tayo rin ay nagsisikap na sumunod, ay makabalik na tayo sa normal na pamamaraan ng ating pagdiriwang at pagdalo sa banal na misa. Amang makapangyarihan, salamat po muli sa araw na ito na kami ay tinawag mo sa mga sandaling ito upang makinig, tumanggap sa iyong salita. Ang iyong salitang nagbibigay buhay, ang iyong salitang nagbibigay ng liwanag sa kaisipan namin kung minsan ay nangangamba, nalilito, sa kalooban namin kung minsan ay natatakot. Puspusin mo kami sa aming pananatili, sa aming mga tahanan ng iyong biyaya. Hindi lamang ng biyaya ng maraming bagay, kundi ng biyaya ng iyong buhay. Ipinadala mo, sinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus, hindi lang upang magkataw ang tao, kundi upang maging aming pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa pinakadakilang biyayang ito. Nawa ang patuloy naming pagsisikap na tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkaloob pa sa amin ng buhay na kalugod-lugod sa iyo.
Ang lahat po ng ito ay itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. At pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Gandang umaga po, mag-iingat kayo at sana'y maging masakaya kayo sa araw na ito.